Dapit hapon sa pagtatapos ng tag-ulan, ang hangin mula sa Tagaytay ay may dalang tila patalim na lamig, sumusuot sa makikitid na eskinita at naghahatid ng panginginig na tumatagos sa puso. Dahan-dahang nalalaglag ang mga tuyong dahon sa luma at kupas na bubong. Sa isang maliit na bahay na halos natatabunan na ng mga bagong tayong kondominium, isang mahinang ilaw mula sa kusina ang tila nakikipagbuno sa kadiliman ng gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Enrique habang sinisindihan isa-isa ang mga kandila sa altar. Ang litrato ng kasal nila ni Isla, ang kanyang pinakamamahal na asawa, ay nakapwesto sa gitna ng isang mangkok ng kanin na nakataob at isang basong tubig. Ngayon ang ika-negatibo, 49 na araw mula nang pumanaw ito. Namatay si Isla sa isang malagim na aksidente sa kalsada, pauwi mula sa pagtuturo. Ang kanyang motorsiklo ay binangga ng malakas mula sa likuran. Hindi man lang siya nakasigaw. Pagdating ng mga tao, si Isla ay nakahandusay na, yakap-yakap pa rin ang kanyang bag na naglalaman ng mga lesson plan. Sa loob ng bag, isang pregnancy test na nagsasabing 12 linggo na siyang buntis ang dumurog sa puso ng lahat. Ang biglaang pagkawala ni Isla ay hindi lang kumitil sa buhay niya at ng kanyang hindi pa naisisilang na anak, kundi wari ikinuha na rin ang lahat ng liwanag at pag-asa sa tahanang iyon. Si Aling Adela, ang biyana ni Enrique, ay halos gumuho ang mundo mula nang matanggap ang balita. Mayroon na siyang mahinang puso at ang pagkawala ng anak ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya makakain, ayaw uminom ng gamot at gabi-gabi gising, basang-basa ang unan sa luha. Si Enrique, na 23 taong gulang pa lang, ang natatanging manugang at ngayon ay kahuli-hulihang kamag-anak na natitira sa kanya. Kahit durog ang puso, pinilit niyang magpakatatag, itinatago ang sariling luha para asikasuhin ang lahat. Sa burol ni Isla, siya ang may puting panyo sa ulo, nanginginig ang kamay sa pagsisindi ng bawat insenso. Hindi niya hinayaang magpakalugmok dahil alam niyang mas kailangan siya ni Aling Adela. Pagkatapos ng ika-negatibo 49 na araw, nag-empake si Enrique, nag-file ng leave sa trabaho at lumipat sa bahay ng kanyang biyenan. Nagtaka ang mga kapitbahay, bakit hindi ka umuwi sa pamilya mo? Bata ka pa, bakit mo pahihirapan ang sarili mo sa biyenan mo? Isang tipid na ngiti lang ang sagot niya, wala na po ang anak niya. Kung aalis pa ako, sino na lang ang makakasama niya? Mula noon, sa maliit na iskinita, si Enrique na ang laging nakikitang namamalengke, nagluluto ng lugaw at nagdadala ng gamot sa tabi ng kama. Tahimik siyang naglalaba, naglilinis ng bahay at naghuhugas ng plato. Si Aling Adela, nakahiga sa kama, ay tinititigan lang ang anino ng kanyang manugang na abala sa kusina, at ang puso niya ay tila isang buhol-buhol na sinulid. Noong una, tinatanggihan niya ang lahat, sinasabing bata pa si Enrique at dapat nitong ayusin ang sariling buhay. Pero umiling lang si Enrique, hinawakan ang payat na kamay ng biyenan at sinabing, hindi po ako aalis kahit saan. Utang ko sa inyo at kay Isla ang buong buhay ko. At mula noon, ang maliit na bahay na nawala ng tawa ay hindi na naging malamig dahil dalawang kaluluwa, isang matanda't nanghihina, isang bata't nalulumbayang nagsimulang sumandal sa isa't isa, sa katahimikan. Ang hindi nila alam, sa mga araw na iyon ng pag-aalaga, isang ipinagbabawal na damdamin ang unti-unting sumisibol. Isang sikretong, kung mabubunyag, ay yayanig sa buong Tagaytay at magdudulot ng gulo sa kanilang angkan. Sa unang umaga ni Enrique sa bahay ng biyenan, ang paligid ay nakabibinging tahimik, tanging ang pagaspas ng hangin sa mga puno ng niyog ang naririnig. Ang kwarto ni Isla ay pinanatiling malinis ni Aling Adela, na para bang buhay pa ito. Ang unan ay may bakas pa ng kanyang ulo, ang pabango sa lamesa ay may amoy pa rin. Ang kurtinang tinahi mismo ni Isla ay nakalaylay, tila itinatago ang sakit na hindi pa humihilom. Matagal na nakatayo si Enrique sa pinto, nakatitig sa kawalan. Ang kwartong iyon ang dati nilang munting pugad. Ngayon, naroon pa rin ang lahat, maliban sa anino ng babaeng yumayakap sa kanya mula sa likod tuwing umaga at bumubulong, mahal, gising na, malilate ka na. Pumasok siya, dahan-dahan, na parang natatakot na magising si Isla, kahit alam niyang wala na ito. Sa ibabaw ng tokador, ang lipstick na kulay kape na laging gamit ni Isla ay bukas pa rin. Dinampot niya ito, nanginginig ang kamay sa kamuling binitiwan. Sa salamin ay nakita niya ang imahe ng isang binatang may namumulang mata at magulong buhok. Sa kusina, si Aling Adela ay nagluluto ng lugaw. Nanginginig ang kanyang kamay, maya-maya ay napapahawak siya sa gilid ng mesa para huminga. Lumapit si Enrique, marahang hinawakan ang kamay niya, "Nay, ako na po."
Magpahinga na po kayo. Tinabig ni Aling Adela ang kamay niya, paos ang boses, kaya ko pa. Baka mamaya sabihin pa ng tao, inaagawan na ng manugang pati gawain ng biyenan. Ang salitang iyon ay parang patalim sa puso. Hindi na umimik si Enrique, tahimik na lang na naghugas ng gulay at nagpakulo ng tubig. Umupo si Aling Adela, at habang tinitingnan ang kanyang manugang, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang bayaw ng kapitbahay nila ay dumaan sa tarangkahan at nagbiro, itong si Enrique, mas maasikaso pa sa biyenan kaysa sa asawa niya noon. Pilit na ngumiti si Aling Adela, pilit ding ngumiti si Enrique, pero sa loob nila, parehong may kumikirot. Noong gabing iyon, matapos maglinis, naupo si Enrique sa may pintuan, hawak ang litrato ng kasal nila ni Isla. Bumulong siya, Isla, mahina na si nanay. Wala ka na, kaya pwede bang ako na lang ang mag-alaga sa kanya para sa'yo? Sa likod niya, nakasandal si Aling Adela sa hamba ng pinto, naririnig ang bawat salita. Kinagat niya ang kanyang labi, hinigpitan ang hawak sa kanyang balabal, at hindi nagsalita. Gusto niyang sumigaw, hindi ko kailangan ng kapalit para sa anak ko. Pero may bumara sa kanyang lalamunan, hindi niya masabi. Sa pagbaba ng gabi, ang bahay ay tahimik, at ang tiktak ng orasan ay tila nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas sa isang relasyong malabo at hindi pa mapangalanan. Isang damdaming kasisibol pa lang, puno ng pagtatalo, nakatago sa bawat tingin ng pag-aalala, sa bawat mangkok ng lugaw, sa bawat paghawak ng kamay na hindi sinasadya o marahil ay sinadya. Parehong hindi alam ni Aling Adela at Enrique kung saan patungo ang damdaming ito, pero alam nilang mula ngayon, ang bahay na ito ay hindi na bakante, ngunit ang kanilang mga puso ay nagsisimula namang mabakante sa ibang paraan. Noong mga unang araw ng paninirahan kasama ang biyenan, laging maagang gumigising si Enrique. Habang mahamog pa ang Tagaytay, abala na siya sa paghuhugas ng bigas, pagtadtad ng karne, at pagpapakulo ng tubig. Bawat kilos niya ay maingat, na para bang may babasaging bagay siyang inaalagaan sa maliit na bahay. Si Aling Adela naman ay madalas na nakahiga lang, nakapikit pero hindi talaga mahimbing ang tulog. Rinig na rinig niya ang mga yapak ni Enrique sa kusina, ang tunog ng kutsara sa kaldero, ang pag-init ng tubig. Ang mga tunog na iyon ay hindi na nakakairita, sa halip, nagdudulot ito ng kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na akala niya ay nawala na ng tuluyan mula nang mamatay si Isla. Isang umaga, nang dalhin ni Enrique ang lugaw sa kwarto, gising na si Aling Adela. Hindi na madilim ang kanyang mga mata tulad ng mga nakaraang araw. Tinanggap niya ang lugaw, akmang magpasalamat pero hindi na itinuloy. Umupo si Enrique sa silyang katabi ng kama, hinahalo ang lugaw. Nay, kainin niyo na po bago lumamig. Nilagyan ko po ng luya para uminit ang tiyan niyo. Tumingin siya kay Enrique at biglang lumungkot ang mga mata. Kailan ka pa natutong magluto ng lugaw na may luya? Ngumiti si Enrique noong nagkasakit si Isla last year. Hindi ko alam ang gagawin kaya nag-search ako kung paano. Inubos niya ang isang malaking mangkok at nakatulog ng mahimbing. Pagkasabi noon, bumigat ang hangin. Ang lamig mula sa siwang ng bintana ay nagdala ng amoy ng papalapit na taglamig. Pareho silang natahimik, bawat isa'y may sariling alaala, at walang nangahas na banggiting muli ang pangalan ng yumaong anak. Pagkatapos mag-almusal, nagwalis si Enrique sa bakuran. Si Aling Adela naman ay nakaupo sa lumang silya sa beranda, may manipis na kumot sa hita, pinapanood siyang nag-aayos. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon at tumama sa mukha ni Enrique. Saglit siyang natigilan, ang tindig na iyon, ang mga matang iyon, bakit biglang kumirot ang puso niya? Umiling siya, sinisisi ang sarili, matanda na ako, kung ano-ano pa ang iniisip. Napatingin si Enrique at nakitang nakatingin siya rito. Umiti siya, Nay, gumaan na po ba ang pakiramdam niyo? Tumango si Aling Adela pero umiwas ng tingin, humina ang boses, gumaan ang pakiramdam ko mula nang dumating ka. Natigilan si Enrique. Ang sinabi nito ay hindi tulad ng mga karaniwang salita ng pag-alo para magpanatili ng distansya. Iyon ay totoo at malapit sa puso. Noong hapon na yon, umulan ng malakas at nawalan ng kuryente. Ang buong lugar ay binalot ng dilim. Nagsindi si Enrique ng kandila at dinalhan si Aling Adela ng isang basong maligamam na tubig. Paalis na sana siya nang bigla siyang tawagin, Enrique. Humarap siya. Inilahad ni Aling Adela ang kamay, marahang hinawakan ang pulso niya at bumulong, huwag mo akong iwang mag-isa.
Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Isla, naramdaman ni Enrique na marahil hindi na siya isang manugang sa estriktong kahulugan, pero hindi na rin siya isang estranghero. Sa kamay na nakahawak sa kanya, naroon ang kalungkutan at isang damdamin na pareho pa nilang hindi kayang pangalanan. Sa labas, patuloy ang ulan, tumutunog sa lumang yero, habang sa loob ng bahay, isang kandila ang nagbibigay liwanag sa isang relasyong unti-unting lumilinaw, tahimik at puno ng pagtatalo. Kinagabihan, inabot ng hating gabi ang ulan. Ang tanging liwanag na lang sa bahay ay ang aandap-andap na kandila sa altar. Naglatag si Enrique ng banig sa sala malapit sa kusina. Ang tunog ng ulan ay may kasamang sipol ng hangin sa mga siwang ng bintana. Hindi siya makatulog, dilat na dilat ang mga mata. Sa loob ng kwarto, hindi rin makatulog si Aling Adela. Hinihimas niya ang gilid ng kumot, gulong-gulo ang isipan. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang nararamdaman niya. Nasanay na siya sa mga yapak ni Enrique sa kusina, sa anyo nito, habang nagbabalat ng gulay, sa init ng basong laging nasa tabi ng kanyang kama tuwing umaga. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi tulad ng para sa isang manugang, mas malambot, mas mainit, at mas nakakatakot. Dati siyang matatag na babae, na buhay nang hindi umaasa kaninuman. Maagang namatay ang asawa niya at mag-isa niyang pinalaki si Isla. Noong ikinasal ang anak, gumaan ang kanyang pakiramdam, iniisip na tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit ilang buwan lang, gumuho ang lahat. Isang malakas na kulog ang biglang yumanig sa labas. Nagulat siya, kumabog ang dibdib. Sakto namang bumalik ang kuryente. Ang puting ilaw ay tumagos sa siwang ng pinto, tumama sa kinahihigaan ni Enrique. Lumabas siya, hawak ang basong hindi pa nahuhugasan, at nakitang gising pa si Enrique, nakatingin sa kisam. Hindi ka pa natutulog, mahina niyang tanong. Bumangon si Enrique, masyadong malakas ang ulan, hindi po ako makatulog. Ako rin. Nagkatitigan sila sa gitna ng pintuan, parehong tahimik. Pumasok siya pabalik sa kwarto, pero mabagal ang kanyang mga hakbang, na parang may gusto siyang pigilan sa paglipas. Tulala si Enrique. Ang tingin ni Aling Adela kanina, hindi niya alam kung ano ang itatawag. Hindi na yon tingin ng isang ina, pero hindi pa rin tingin ng isang babae sa isang lalaki. Malabo, andap-andap, pero sapat na para sikmurin siya. Kinabukasan, sumikat ang araw matapos ang ilang araw na maulan at malamig. Ang sinag nito sa siwang ng pinto ay nagbigay ng kaunting liwanag. Si Aling Adela ay nasa beranda, tinutupi ang mga damit na nilabhan ni Enrique. Ang puting polo na madalas suot ni Enrique sa trabaho ay mas matagal niyang hinawakan. Inamoy niya ito, ang amoy ng sabon ay naroon pa, may kasamang amoy ng balat ng isang binata. Kumirot ang puso niya. Isang ideya ang dumaan sa isip niya, kung hindi ko manugang si Enrique, posible kayang. Sinaway niya ang sarili, tinawag na baliw, pero ang damdamin ay patuloy na kumakalat sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, dumating si Enrique galing palengke, may dalang gulay. Pagpasok niya sa tarangkahan, nakita niyang tinutupi nito ang damit niya, malayo ang tingin. Mahina siyang tumawag, Nay. Nagulat si Aling Adela, agad binitiwan ang damit, na mula na parang nahuli sa isang kasalanan. Pareho silang nailang at umiwas ng tingin. Walang nagsalita, pero sa loob nila, pareho nilang alam na may isang bagay na unti-unting lumalagpas sa kung ano ang tinatawag na ugnayan ng pamilya. At mula noon, nagbago ang tingin ni Aling Adela kay Enrique. Sa tuwing hahawakan ni Enrique ang kamay niya, bahagya siyang yuyuko. Sa tuwing ngingiti ito, agad siyang tatalikod na parang takot na may makakita. Siya mismo ay nahuhulog na. Mula noon, isang kakaibang tensyon ang namagitan sa kanila. Walang umaamin, pero bawat tingin, bawat kilos, ay tila sumasayad sa isang napakanipis na hangganan. Mas naging matalas ang pandinig ni Aling Adela sa mga yapak ni Enrique. Tuwing umaga, kapag naririnig niya ang agos ng tubig sa kusina, napapangiti siya na parang isang nakasanayan. Gabi-gabi, kapag naririnig niyang isinasara ang pinto, saka lang siya mapapanatag na humiga. Minsan, tinatanong niya ang sarili, kung isang araw ay mawala ang mga yapak na yon, paano na siya? Isang hapon, pagkatapos ng ulan, basa pa ang sahig. Kukunin sana ni Aling Adela ang mga sinampay nang bigla siyang madulas. Mula sa kusina, mabilis siyang sinalo ni Enrique. Mahigpit ang yakap nito sa kanyang baywang, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng sobrang lapit na halos magkahalo na ang kanilang hininga. Natigilan siya, natigilan din si Enrique, pero walang bumitaw.
Ilang segundo pa, saka lang siya kumalas, umiwas ng tingin at tumalikod, ayos lang ako. Sinundan siya ng tingin ni Enrique, tahimik, pero bakas pa rin sa mata nito ang panginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi na rin niya alam kung kailan siya mismo lumagpas sa linya. Kinagabihan, tahimik silang kumain. Sa pagsandok ni Enrique ng sabaw, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Nagulat si Aling Adela, pero sa pagkakataong ito, hindi niya agad binawi ang kamay. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap, saka parehong umiwas, ngunit ang kanilang mga puso ay lumaktaw na ng isang tibok. Gabi na at ambon na naman. Nakahiga si Enrique sa labas, dilat ang mga mata, gulong-gulo ang isipan. Naalala niya si Isla, ang asawang simpleng kasal lang ang naranasan, hindi man lang umabot ng 1 taon. Minahal niya si Isla, pero ang damdaming sumisibol sa kanya ngayon para sa isang babaeng 30 taon ang tanda sa kanya ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Isang biyanan na itinuring siyang anak, isang taong dati may hinanakit sa kanya, ngayon ay tahimik na hinahayaan siyang punasan ang buhok nito pagkatapos umubo ng malubha. Isang babaeng nag-iisa, itinatago ang luha sa unan, umiiyak lang kapag naiisip na wala na siyang kasama, ngayon ay nagpapasikip ng kanyang dibdib hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay na kabustuhang protektahan ito. Si Aling Adela naman ay hindi makatulog. Ramdam pa rin niya sa kanyang balat ang init ng pagkakayakap ni Enrique Matipuno at tunay na lalaki. Natatakot siya sa sarili niya. Hindi na siya bata, hindi ito tama. Ngunit ang kanyang pusong matagal nang nakabaon sa limot ay nanginginig ngayon dahil lang sa isang maikling yakap. Kinabukasan, dumaan si Aling Nona, ang kapitbahay, may dalang kalahating basket ng dalandan. Naku, kapag nakikita ko ang manugang na ito na nag-aalaga sa biyenan, pati ako'y natutuwa. Bihira na ang ganyang manugang ngayon. Pagkasabi nito, lumingalinga siya at bumulong, pero kayong dalawa, mag-ingat kayo sa bibig ng mga tao. Natigilan si Aling Adela, halos mabitawan ng baso. Natigilan din si Enrique. Isang simpleng biro lang, pero parang karayom na tumusok sa kanilang sugat. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, pareho silang nakaramdam ng takot. Takot sa sasabihin ng iba, takot sa damdaming lumalaki sa loob nila. Mula nang magparinig si Aling Nona, nagbago ang hangin sa bahay. Magkasalo pa rin sila sa pagkain, magkahiwalay ng kwarto, pero sa tuwing magkakatinginan, agad silang umiiwas, na para bang ang mga tingin na yon ay naglalantad ng isang kasalanan. Bihira nang ngumiti si Enrique. Hindi na rin masungit si Aling Adela, pero ang kanilang mga isip ay puno ng tanong na walang sino man ang nangahas itanong, ano ba itong ginagawa natin? Mali ba ito? O dala lang ng kalungkutan? Noong hapon na yon, hindi umulan. Mahina ang sikat ng araw. Naglabas si Enrique ng silya, tinatahi ang isang lumang damit habang pinapanood ang mga dahon. Si Aling Adela naman ay nakaupo sa hagdan, nakatingin sa malayo. Kailan mo balak bumalik sa trabaho? Mahina niyang tanong. Sumagot si Enrique, hindi pa po, nanay. Hindi pa ako mapanatag na iwan kayong mag-isa. Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Aling Adela. Maya-maya, nagtanong ulit siya, may balak ka pa bang mag-asawang muli? Hindi ko pa po naiisip. Katahimikan, tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang naririnig. Makalipas ang 1 minuto, nagsalita si Enrique nang hindi nakatingin sa kanya, dahil hindi pa po handa ang puso kong magsimula ulit, at ayaw ko rin pong may ibang kasama kayo. Napatingin si Aling Adela kay Enrique. Ang mukha nito ay kalmado ngunit balisa. Hindi na siya ang payat at litong manugang noong ikinasal sila ni Isla, kundi isang lalaking pilit na niyayakap ang isang ipinagbabawal na damdamin. Tumayo si Aling Adela, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi magandang pakinggan ng iba. Tumingala si Enrique, alam niyo naman po, nanay. Alam nating pareho kung ano ang itinatago natin. Natigilan si Aling Adela, nanikip ang dibdib, nanginginig ang kamay na nakakapit sa pinto. Gusto niyang sigawan ito, itanggi ang lahat, pero may bumara sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ni Enrique ay direktang tumama sa kanyang puso. Kinagabihan, hindi makatulog si Aling Adela, bumabalik ang mga alaala. Ang mga pagkakataong tahimik na tinutupi ni Enrique ang damit, minamasahe ang kanyang binti. Ang pagyakap nito noong muntik na siyang matumba, ang paghawak nito sa kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Bawat sandali ay totoo at mainit, sapat para aminin niyang nahuhulog na siya. Ngunit kasunod noon, ang boses ni Isla ang naririnig niya sa isip, Nay, ang saya-saya ko po na napangasawa ko si Enrique.
Isinubsob niya ang mukha sa unan, kinagat ang labi para hindi humikbi. Samantala, nasa labas si Enrique, nagsisindi ng kanyang unang sigarilyo matapos ang matagal na panahon. Hindi siya naninigarilyo noong buhay pa si Isla, pero ngayon, ang gulo sa kanyang isip ay halos hindi na niya makayanan. Mahal niya ba si Aling Adela? O utang na loob lang na naging pagtingin? O kalungkutan lang na naglapit sa dalawang kaluluwa? Hindi na niya alam. Pero isa lang ang sigurado niya, sa isiping iwan niya ito, tunay na kumikirot ang kanyang puso. Walang nakatulog ng gabing iyon. Dalawang tao, sa magkahiwalay na kwarto, parehong nalulunod sa magulong damdamin, sa mga tanong na tumutusok sa kaluluwa. Habang mas tahimik, mas masakit. Habang mas itinatanggi, mas nagiging malinaw. At pareho nilang alam, ang manipis na linyang naghihiwalay sa kanila ay malapit ng mabura. Makulimlim ang langit kahit hindi pa umuulan, malakas ang hangin sa likod bahay. Kagagaling lang ni Enrique sa ospital, may dalang gamot sa puso at mainit na lugaw para kay Aling Adela. Nitong mga araw, madalas itong umubo, nanghihina at maputla, pero pilit pa ring bumabangon para hindi maging pabigat. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang nakatagilid ito, nakaharap sa dingding, bahagyang nanginginig ang mga balikat. Akala niya itulog ito, kaya dahan-dahan niyang inilapag ang lugaw at tahimik na lalabas sana, pero narinig niya itong tumawag, Enrique. Humarap siya. Nakahiga pa rin ito pero garalgal ang boses, Nay, anong nangyari? Nahihirapan po ba kayo? Mabilis siyang lumapit. Umiling ito, hindi na naginip lang ako tungkol kay Isla. Umupo si Enrique sa gilid ng kama, lumambot ang tingin, ano po ang napanaginipan niyo? Nakatayo siya sa pinto, nakatingin sa akin, tapos tumalikod at umalis. Natahimik ang buong kwarto. Humarap si Aling Adela, basa pa rin ng luha ang pisngi. Ngayon lang niya ito nakitang ganito kahina hindi na isang matatag na ina, kundi isang babaeng nanghihina, yakap ang sakit na hindi na maghihilom. Hindi niya napigilan ang sarili, marahang pinunasan ang luha sa pisngi nito, patawarin niyo po ako. Kung may nagawa po akong ikinasasama ng loob niyo, patawad po. Tumingin sa kanya si Aling Adela, isang tingin na sobrang lalim, na halos magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi na yon tingin ng biyenan sa manugang, kundi ng isang babae sa lalaking nasa tabi niya, na para bang kailangan niyang kumapit. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa kamay ni Enrique na nasa pisngi niya. Napakalamig ng kamay nito pero kinilabutan si Enrique. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil ang damdamin niya ay wala na sa kontrol ng isip. Nagkatitigan sila ng matagal. At pagkatapos, tila isang instinct, isang pagsuko ng dalawang wasak na kaluluwa, dahan-dahang yumuko si Enrique at hinalikan ito sa noo mabagal. Pero hindi ito umiwas, hindi rin nagsalita. Pumikit ito, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagpapatawad sa sarili. Isang segundo lang, pareho silang nagulat. Umatras si Enrique, biglang tumayo, namumula. Tumingin sa malayo si Aling Adela, muling tumulo ang luha. Hindi malinaw kung dahil sa sakit, sa kasalanan, o sa isang pakiramdam ng pagmamahal na huli nang dumating. Nay. Ako po. Hindi alam ni Enrique ang sasabihin. Lumabas ka, paus niyang sabi. Patawad po. Mabilis siyang tumalikod at lumabas, mahigpit ang kamao, kumakabog ang puso. Pagsara ng pinto, humagulgol si Aling Adela, isinubsob ang mukha sa unan, nanginginig. Sa unang pagkakataon, natakot siya sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Enrique na nawalan siya ng kontrol. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naintindihan na ang damdaming iyon ay hindi na maituturing na utang na loob. Matapos ang halik na lumagpas sa hangganan, ang maliit na bahay ay tila umurong sa sarili. Parehong hindi nakatulog sina Enrique at Aling Adela, pero walang nangahas na harapin ang katotohanan. Kinabukasan, malamig ang panahon, may manipis na hamog sa bubong. Mas maagang gumising si Aling Adela, siya na mismo ang nagluto ng lugaw kahit nanginginig pa ang kamay. Paglabas ni Enrique, nakita niya itong nakaupo na sa beranda, nakatingin sa labas, tila sinasadyang talikuran siya. Ako na po sana, Nay. Bakit po ang aga niyo, sabi niya. Hindi ito lumingon at sumagot, kaya ko pa ang sarili ko, hindi ko kailangan ang tulong mo. Ang salitang imo ay nagpatigil kay Enrique. Hindi pa siya kailanman tinawag ni Aling Adela ng ganoon kalayo. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Nakita niyang kumukulo pa ang lugaw, akmang hahawakan ang sandok nang pumasok ito at tinabig ang kamay niya, sinabi kong hindi na kailangan.
Doon napansin ni Enrique na iniiwasan na siya nito ng todo. Maitim ang ilalim ng mga mata nito, tuyo ang boses, at halatang nagtatayo ng pader sa pagitan nilang dalawa. Buong umaga, walang nag-usap. Pagkatapos maglinis, lumabas si Enrique para kumuha ng gamot. Sa daan, gulong-gulo ang isip niya. Naalala niya ang pagdampi ng labi niya sa malamig na balat nito. Malinaw na hindi ito umiwas, at malinaw na ang tingin nito ay totoo. Bakit ngayon ay ganito na ito kalamig? Pag-uwi niya ng hapon, sarado ang pinto ng kwarto nito. Sa mesa, may isang papel, pagod ako, mauna ka nang kumain. Lumipas ang isang linggo para silang estranghero sa iisang bahay. Kung sino ang nagluto, siya ang kumakain. Ang tanging usapan na lang ay ang pagbukas ng pinto tuwing umaga at ang mga yapak sa gabi. Pero ang katahimikang iyon ang lalong nagpagulo sa isip ni Enrique. Namimiss niya ito ang mga mata, ang boses, pati ang nanginginig na paghawak ng kamay. At habang mas namimiss niya, mas nakakaramdam siya ng kasalanan. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kumatok siya sa pinto. Nay, patawad po. Walang sumagot. Hindi ko po alam bakit ko nagawa iyon, pero pakiusap, huwag po kayong maging ganito sa akin. Matapos ang mahabang katahimikan, sumagot ito mula sa loob, ang nangyari, hindi na natin dapat pag-usapan. Walang nangyari. Kalimutan na. Pero paano po kung hindi ko kayang kalimutan, garalgal niyang sabi. Kung ganoon, bukas, umalis ka na. Isang linyang napakatigas, masakit pero malinaw. Kinuyom ni Enrique ang kanyang kamao, tumalikod, pero alam niyang umiiyak si Aling Adela sa loob umiiyak dahil sa galit sa sarili, dahil hindi niya kayang magalit kay Enrique. At nang gabing iyon, binuksan ni Aling Adela ang aparador, kinuha ang lumang balabal ni Isla, at niyakap ito ng mahigpit bilang pagbabayad sala. Si Enrique naman ay nakabaluktot sa kama, isinubsob ang mukha sa unan, ang puso'y tila hinahati. Kalahati sakit dahil sa pagsisisi, kalahati sakit dahil sa pangungulila. Ang babaeng dati niyang biyenan ay siya na ngayong dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog. Pilit nilang iniiwasan ang isa't isa, pero habang mas umiiwas, mas lumilinaw ang lahat. Ang mali ay hindi sa ginawa, kundi sa katotohanang hindi na nila kayang kumawala. Dumating ang hanging amihan. Ang buong lugar ay nanunuot sa lamig kahit nagsisimula pa lang ang taglamig. Ang hangin ay humahagupit sa lumang yero, nagdadala ng lamig sa loob ng bahay. Ilang araw nang halos hindi kumakain si Aling Adela, ilang kutsarang lugaw lang tapos ay hihiga na. Tuyo ang labi, malamig ang kamay, maputla ang balat, at nanginginig sa tuwing ubo. Pero pilit pa rin niyang hindi humihingi ng tulong kay Enrique. Siya pa rin ang nagluluto, umiinom ng gamot, at pumupunta sa ospital ng mag-isa at tahimik. Alam lahat ni Enrique yon. Kitang-kita niya ang pagpayat nito. Tuwing uwi siya mula sa trabaho at makikita itong nakahiga sa kwarto, naninikip ang kanyang dibdib. Pero matapos ang sinabi nitong, kung hindi mo kayang kalimutan, umalis ka na, hindi na siya nangahas na pumasok pa. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato, nakarinig si Enrique ng kalabog mula sa kwarto nito. Isang maliit na blag at katahimikan. Kumaripas siya papasok. Si Aling Adela ay nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama, hawak ang dibdib, nakapikit, putlang-putla at pawis na pawis. Nay, anong nangyari? Nay! Niyugyug niya ito, nagpapanik, hindi na iniisip ang mga pader na itinayo sa pagitan nila. Binuhat niya ito pabalik sa kama, kinumutan, pinunasan, kinuha ang temperatura, at ibinigay ang gamot sa puso. Hindi niya alam kung nanginginig ang kamay niya dahil sa takot o dahil habang yakap ang payat na katawan nito, muling kumirot ang kanyang puso. Dumilat si Aling Adela, putol-putol ang boses, ayos lang ako. Nahilo lang. Nay, huwag na po kayong magsalita. Kung may mangyari sa inyo, hindi ko kakayanin. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamay nito malamig at butuhan at idinikit sa kanyang dibdib. Nararamdaman niyo po ba? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Huwag niyo na po akong parusahan ng katahimikan at pag-iwas. Kung galit po kayo, sigawan niyo ako, huwag po ganito. Tumingin si Aling Adela kay Enrique, at sa mga mata niya, wala nang pagtatago. Pagmamahal, kahinaan, pagtatalo isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ako galit sa iyo, pero natatakot ako. Natatakot ako sa sarili ko. Yumuko si Enrique at isinandal ang ulo sa balikat nito. Ako rin po, takot ako, pero mas takot ako. Na isang umaga, paggising ko, hindi ko na maririnig ang boses niyo.
Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Itinaas ni Aling Adela ang kamay at marahang hinaplos ang ulo ni Enrique, isang haplos na hindi na tulad ng sa isang biyenan, kundi ng isang babaeng nagmamahal. Walang nagsalita, pero ang kanilang mga kamay ay magkahawak, hindi bumibitaw. Nang gabing iyon, magdamag siyang binantayan ni Enrique. Binantayan ang tulog nito na parang binabantayan ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang mahinang paghinga lang mula rito ay sapat na para mapanatag siya. Sa labas, mahina ang ambon. Sa loob ng kwarto, uminit ang paligid, hindi dahil sa ilaw o kumot, kundi dahil sa dalawang pusong nanginginig, umaamin sa isang bagay na matagal na nilang itinatago. Kinabukasan, nagising si Aling Adela at nakitang nakatulog si Enrique sa gilid ng kama, hawak pa rin ang kamay niya. Nanlabo ang kanyang mga mata. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito at bumulong, sana hindi na lang natin nakilala si Isla. Ang mga salitang iyon ay para lang sana sa hangin, pero si Enrique, kahit nakapikit pa, ay tumulo ang luha dahil alam niyang mula ngayon, hindi na sila pwedeng bumalik sa dati. Mula nang himatayin si Aling Adela, hindi na pumasok si Enrique sa trabaho. Nag-file siya ng long-term leave para alagaan ito bawat lugaw, bawat gamot, bawat gabing malamig. Ang bahay na dating malamig ay nagkaroon muli ng init, pero isang init na napapansin na rin ng mga nasa labas. Si Aling Nona, ang kapitbahay sa kabilang pader, ay matagal nang nagmamasid sa bahay ni Aling Adela. Dati, tsismis lang ang naririnig niya. Pero nitong mga araw, kitang-kita na niya. Isang umaga, dumaan si Aling Nona sa tarangkahan at sumilip. Nakita niya si Enrique na marahang hinihimas ang likod ni Aling Adela, habang ito naman ay nakasandal sa balikat niya, tila isang batang nakapikit. Ang eksenang iyon ay nakagulat. Nagmamadali siyang lumagpas, pero sa isip niya, pinagtatagpi-tagpi na niya ang mga detalye. Noong hapon na yon, nagtipon ang mga matatanda sa likod bahay. Nagsalita si Aling Nona, hindi sa naninira ako, pero kakaiba na ang nangyayari sa bahay ni Aling Adela, no? Sumingit ang isa, si Enrique ba ang tinutukoy mo? Lagi siyang nandyan. Patay na ang asawa, dapat ayusin niya ang buhay niya, pero laging nakadikit sa biyenan. At saka, dalawa lang sila sa bahay, hindi magkadugo. Walang nagsasabi, pero halata naman. Hindi na natapos ang sasabihin, pero nagkatinginan na silang lahat, puno ng kahulugan. Kinagabihan, habang nagbibilad ng gamot si Enrique, may dumating na lalaki. Si Mang Teodoro, bayaw ni Aling Adela, na galing pa sa probinsya. May tumawag daw sa kanya, kaya umakyat siya sa Tagaytay para alamin ang totoo. Pagpasok niya, hindi pa man nakakaupo, nagtanong na agad, Enrique, nandito ka pa pala? Opo, para alagaan si Nanay Adela, magalang na sagot ni Enrique. Lumingalinga si Mang Teodoro, pero bakit mahigit isang buwan ka na rito? Patay na ang asawa mo, dapat ayusin mo na ang buhay mo. Ano't laging nakabuntot ka sa biyenan mo? Bumigat ang hangin. Lumabas si Aling Adela mula sa kwarto, maputla pero pilit nang umiti, huwag kang maniwala sa sabi-sabi, Teodoro. Tinutulungan lang ako ni Enrique. Umismid si Mang Teodoro, ang boses ay kalahating biro, kalahating babala, ate, walang masama sa pagtulong. Pero kung ang tulong mo ay nagiging usap-usapan, mag-ingat ka. Baka ang apoy at dayami, kapag laging magkalapit, ay magliyab. Ang mga salita ay bumagsak sa katahimikan. Napayuko si Enrique, habang si Aling Adela ay mahigpit ang hawak sa damit. Sa puso niya, ang bawat salita ni Mang Teodoro ay parang kutsilyong sumisira sa pader na matagal na niyang itinatayo. Kinagabihan, pagkaalis ni Mang Teodoro, mag-isang naupo si Aling Adela sa beranda. Malamig ang hangin, magulo ang kanyang buhok. Lumabas si Enrique at ipinatong ang isang balabal sa balikat niya. Patawad po dahil nadadamay kayo sa usapan. Hindi tumingin si Aling Adela, mahina lang siyang nagsalita, ang tungkol sa atin, Enrique, hindi na ito sikreto. Tahimik, marahang pinisil ni Enrique ang balikat niya. Akmang yayapusin nang itulak siya nito, nanginginig ang boses sa takot, kapag nalaman ito ng lahat, hindi lang tayo ang huhusgahan, pati si Isla. Kaya mo ba? Ako, hindi ko kaya. Hindi sumagot si Enrique, pero ang mga mata niya ay tila nagsasabing, kaya ko, basta huwag mo lang akong iwasan. Kinabukasan, tahimik ang maliit na bahay, na para bang nakikinig sa mga chismis na dumarating. Maagang gumising si Aling Adela, tinupi ang mga damit ni Enrique, at inilagay sa isang lumang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gulong-gulo niyang puso. Pagpasok ni Enrique, nakita niya itong nag-aayos ng gamit.
Nay, anong ginagawa nyo? Hindi siya tiningnan nito, kalmado ang boses, umalis ka na. Hindi ka na pwedeng manatili pa rito. Lumapit si Enrique, hinila ang bag mula sa kamay nito, namumula ang mga mata, hindi ako alis. Nandito ako hindi dahil sa awa, kundi dahil mahal ko na kayo. Nang masabi iyon, pareho silang natigilan. Iyon ang unang pagkakataon na pinangalanan ang damdamin hindi na nakatago sa mga tingin, hindi na binalot ng utang na loob o moralidad. Ito ay pag-ibig. Isang salitang sumira sa pader na matagal na nilang itinatayo. Tumulo ang luha ni Aling Adela. Hindi niya inasahan na si Enrique mismo ang maglalakas loob na sabihin ang isang bagay na hindi niya man lang kayang isipin. Tumalikod siya, garalgal ang boses, alam mo ba ang sinasabi mo? Biyanan mo ako. Ako ang nagsilang kay Isla, ang asawa mo. Kung may natitira pa akong konsensya, hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Lumapit si Enrique at hinawakan ang mga balikat niya, pero wala na si Isla. Wala na ang asawa ko. Kayo na lang ang natitira sa akin. At kung sa relasyong ito ay may halong pag-ibig, bakit natin itatanggi? Hindi ito pagtanggi, ito ay pagpapanatili ng hangganan, halos pasigaw niyang sabi, umaagos ang luha. Inilagay niya sa kamay ni Enrique ang isang tiket ng bus. Nagpabook na ako para sayo. Mamayang hapon, umuwi ka sa probinsya o kahit saan, basta umalis ka rito. Kinuyom ni Enrique ang tiket, tulala na parang sinaksak sa puso. Gusto niyang tumutol, lumuhod, yakapin ang babaeng nagtatalo sa pagitan ng pag-ibig at moralidad. Pero natahimik siya. Naiintindihan niya na 10 beses na mas masakit ang nararamdaman nito. Noong hapon na yon, madilim ang langit. Hinila ni Enrique ang kanyang maleta. Si Aling Adela ay nakatago sa likod ng pinto, hindi magawang tumingin. Ngunit nang marinig niyang papalayo na ang tunog ng maleta, napaupo siya sa sahig, hawak ang dibdib, hindi makaiyak. Pinili niya ang tama, pero bakit napakasakit? Sa bus, nakatingin si Enrique sa bintana. Ang anino ng babae sa likod ng pinto ay nakatatak sa kanyang isipan, walang paalam, walang yakap, tanging distansya at pagdurusa. Pagliko ng bus, bumuhos ang ulan, nabasa ang balikat ni Enrique mula sa siwang ng bintana, pero hindi niya ito pinunasan, dahil mas maalat pa sa ulan ang luha sa loob ng kanyang puso. Isang linggo matapos umalis si Enrique, bumalik sa dati ang maliit na bahay sa Tagaytay, mas malamig pa kaysa dati. Wala na ang mga yapak sa kusina, wala nang nag-aayos ng kumot tuwing gabi, wala nang malambing na tingin. Si Aling Adela ay namuhay na parang makina. Simpleng pagkain, maling oras ng gamot at pira-pirasong tulog. Akala ng mga kapitbahay ay nakalaya na siya sa tsismis, pero hindi nila alam na ang puso niya ay hindi pa natatahimik. Mula nang umalis si Enrique, ang polong isinuot nito ay nakasabit pa rin sa pinto, na para bang naghihintay na balikan. Pero lumipas ang mga araw at wala pa rin. Si Enrique naman ay umuwi sa kanyang ina, mahigit 100 kilometro mula sa Metro Manila. Ang bahay kung saan siya lumaki ay siya na ngayong taguan. Sa umaga, construction worker kasama ng mga kaibigan, sa gabi, mag-isang umiinom, hindi na inaayos ang sarili. Minsan, tinanong siya ng ina, bakit hindi ka bumalik sa Tagaytay? Nandoon ang trabaho mo, mga kaibigan, at ang biyenan mo. Isang mapait na ngiti lang ang sagot ni Enrique. Hindi niya masabi sa ina na minahal niya ang isang taong dapat niyang tawaging nanay habang buhay. Pinili niyang umalis dahil sa moralidad, pero ang puso niya ay hindi sumusunod sa anumang rason. Isang gabi na naginip siya. Nakatayo raw si Aling Adela sa gitna ng bakuran, nanginginig na tinatawag ang pangalan niya. Tatakbo sana siya palapit, pero habang tumatakbo siya, lalo itong lumalayo. Nagising siyang basang-basa ng pawis, kumakabog ang dibdib. Kinabukasan, nagpa siyang tumawag. Naka-off ang telepono ni Aling Adela. Tinawagan niya si Aling Nona. Nagmamadali ang boses sa kabilang linya, Enrique, ikaw ba yan? Umuwi ka na. Ang biyanan mo hinimatay sa bahay. 2 araw na sa ospital, wala pang dumadalaw. Nanlambot si Enrique. Walang paghahanda, sumakay agad siya pabalik ng Tagaytay. Pagdating sa ospital, mag-isang nakahiga si Aling Adela, payat na payat, nakapikit, may swero, putlang-putla. Sabi ng doktor, bumagsak ang blood pressure niya dahil sa hindi pagkain at hindi regular na pag-inom ng gamot. Pumasok si Enrique at nang makita niya itong nakahiga, halos hindi siya makahinga. Umupo siya, marahang hinawakan ang malamig na kamay nito at bumulong, Nay, nandito na po ako. Dumilat si Aling Adela.
Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata, isang kislap sa mga matang akala mo'y wala ng buhay. Hindi siya nagtanong kung bakit ito bumalik. Ngumiti lang siya ng mahina, ngayong nandito ka na, gagaling na ako. Ang mga salitang iyon ay parang karayom sa puso ni Enrique. Walang kulog, walang luha. Pero sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan na may mga damdaming hindi kayang putulin ng distansya, at may mga taong, kahit mali, ay siyang hinahanap-hanap ng puso. Matapos ang 3 araw, nakalabas na si Aling Adela. Mahina pa rin pero ang mga mata ay may buhay na ulit. Ang paghawak ni Enrique sa kamay niya habang tinutulak ang wheelchair ay ang unang pagdampi nila matapos ang halos 2 linggo. At iyon ay isang hawak na hindi na nila kayang bitawan pa. Ang maliit na bahay noong bumalik si Enrique ay ganoon pa rin masikip, malamig pero nang pumasok silang dalawa, may nagbago, isang bagay na hindi na nila kayang itanggi. Kinagabihan, nagluto si Enrique ng lugaw, naghain, at inabutan si Aling Adela ng gulay na parang walang nangyaring paghihiwalay. Dahan-dahan itong kumain, paminsan-minsay napapatingin sa kanya, namumula ang mga mata. Gaano kakatagal dito? Tanong niya, mahina. Hanggang sa hindi niyo na po ako kailanganin, sagot ni Enrique. Natigilan si Aling Adela, saka ibinaba ang kutsara. Kung mananatili ka, hindi dito magtatapos ang lahat. Hindi tayo titigilan ng mga kamag-anak at kapitbahay. Nagsismis na sila noon, lalo na ngayon kung makikita nilang magkasama tayo. Tumingin si Enrique sa mga mata niya. Hindi po ako takot sa sasabihin nila. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mga panahong nasasaktan kayo at wala ako sa tabi niyo. Isang mapait na tawa ang isinukli ni Aling Adela. Bata ka pa, may buong buhay ka pa sa harap mo. Bakit mo isasakripisyo ang kabataan mo para sa isang babaeng dati mong biyenan? Ano ang itatawag sa iyo ng mga tao? Wala po akong pakialam kung anong itawag nila sa akin. Pero kung hahayaan ko kayong mamuhay mag-isa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Bumigat ang hangin. Tumayo si Aling Adela, pero ilang hakbang lang ay nahilo at napahawak sa dingding. Sinalo siya ni Enrique. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Tumingala siya, puno ng luha ang mga mata. Alam kong mahal mo rin ako, pero mali itong pag-ibig na ito, Enrique. Niyakap siya ni Enrique, bumubulong, mali kanino? Sa ibang tao, sa mga pumanaw na, o sa sarili natin. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko. At ang sagot ay, basta't hindi ka nagsisisi, hindi na rin ako takot magkamali. Isinubsob ni Aling Adela ang mukha sa dibdib niya, umiyak ng umiyak. Sa buong buhay niya bilang ina at asawa, hindi niya hinayaang maging ganito kahina. Pero ngayon, ayaw na niyang magpakatatag. Gusto niyang mabuhay bilang isang babae, kahit isang beses lang. Sa labas, dumaan si Aling Nona. Nakita niyang bukas pa ang ilaw at ang anino ng 2 tao ay magkapatong sa kortina. Natigilan siya, kumunot ang noo, at tahimik na naglakad palayo, bumubulong, sa bagay, para sa isa't isa naman sila nabubuhay, hindi para sa bibig ng iba. Ilang araw pa, unti-unti na siyang lumakas. Nagkaroon na ng kulay ang kanyang pisngi. Inalagaan siya ni Enrique na parang isang anak, pero sa paraan ng pag-abot niya ng tubig, pagkumot, at pagpunas ng buhok, hindi na alam ni Aling Adela kung nanay pa ba ang dapat itawag sa sarili. Tahimik silang namuhay, hindi na pinag-uusapan ang damdamin, pero bawat kilos ay isang pag-amin na. Hindi kailangan ng halik o yakap. Ang mga tingin nila sa isa't isa tuwing umaga ay sapat na para makita ng iba na may hindi pangkaraniwan. At mabilis itong dumating. Isang tanghali, habang papauwi si Aling Nona mula sa palengke, nakita niya si Enrique na pinuputulan ng kuko si Aling Adela sa beranda. Mahina ang hangin, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga puno, at magkatabi silang nag-uusap parang isang mag-asawang nag-aalagaan sa kanilang pagtanda. Natigilan si Aling Nona, saka mabilis na pumasok sa bahay, matalim ang tingin. At 2 oras lang, kumalat na ang balita, si Enrique, kinakama ang biyenan. Wala pang isang araw, sunod-sunod na ang tawag kay Mang Teodoro. Sa palengke, nagbubulungan ang mga tindera. Narinig ko, kinilabutan ako. Wala pang isang taon mula nang mamatay ang anak, nakiapid na ang nanay sa manugang. Ano pa nang tawag dyan? Kinagabihan, galit na dumating si Mang Teodoro. Pagpasok pa lang, hinampas niya ang mesa. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, totoo ba ang chismis na nagsasama na kayo ng manugang mo? Natigilan si Aling Adela. Akmang magsasalita si Enrique nang pigilan niya ito.
Wala nang takot sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang sumagot. Isang salita, pero parang bombang sumira sa katahimikan. Nanlaki ang mata ni Mang Teodoro. Nababaliw ka na ba? Alam mo pa ba kung ano ang tama at mali? Asawa siya ng anak mo. Wala pang 1 taon. Wala na si Isla. Pero ako, si Enrique, mga buhay kaming tao, putol ni Aling Adela, matatag ang boses. Ang mabuhay ay hindi nangangahulugang mali, sigaw ni Mang Teodoro. Tumayo si Enrique at sa unang pagkakataon, diretsong tiningnan si Mang Teodoro. Hindi po kami mali. Ipinagbabawal lang siguro. Pero kung wala na kaming sinasaktan, mas gugustuhin naming maging totoo sa sarili namin kaysa mabuhay para lang sa iba. Namula si Mang Teodoro, akmang sasampalin si Enrique nang harangin siya ni Aling Adela. Huwag mo siyang sasaktan. Kung may sasaktan ka, ako na lang. Dahil ako ang nauna. Natahimik ang lahat. Sa altar ni Isla, umandap-andap ang kandila. Natigilan si Mang Teodoro habang tinitingnan ang kanyang hipagang babaeng buong buhay na nagsakripisyo. Ngayon ay nakatayo sa harap niya, hindi natakot, kundi isang babaeng pinipili ang pag-ibig sa gitna ng kasalanan. Pinili niyang magmahal kahit alam niyang susumpein siya. Umalis si Mang Teodoro, walang ibang sinabi. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng bigat sa hangin. Kinagabihan, naupo si Aling Adela sa harap ng altar ni Isla. Nagsindi siya ng insenso. Anak, kung naririnig mo ako, sana maintindihan mo si nanay. Nakatayo si Enrique sa likod niya, nangingilid ang luha. Hindi niya ito niyakap dahil alam niyang ang kailangan nito ay hindi yakap kundi kapatawaran. Kumalat ang chismis ng mas mabilis kaysa dati. 2 araw lang matapos umalis si Mang Teodoro, ang buong lugar ay nagbubulungan na, ang biyenan, nakiapid sa manugang. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa maliit na bahay. Isang umaga, habang pauwi si Enrique, narinig niya ang grupo ng mga estudyanteng nagtatawanan. Alam niyo ba yung bahay sa dulo? Yung nanay pinatulan ang manugang. Grabe, no? Wala pang 1 taon mula nang mamatay yung anak. Nagsasama pa raw sila, ang sweet-sweet pa. Kinuyom ni Enrique ang hawak na gamot, nilagpasan sila ng walang imik. Pero kumirot ang puso niya, hindi dahil sa kanya, kundi para kay Aling Adela, ang babaeng buong buhay na nabuhay para sa iba. Pag-uwi niya, nakita niya itong nakaupo sa beranda, hawak ang noo, maputla. Sa kamay niya, may isang sulat, hindi pa malamig ang bangkay, gumagawa ka na ng kalaswaan. Wala ka na talagang hiya. Walang pangalan, isang punit na papel lang na isiniksik sa ilalim ng pinto, pero sapat na para matulala siya buong umaga. Itinapon ni Enrique ang sulat, hinawakan ang kamay niya. Umalis na po tayo rito, Nay. Lumipat na tayo. Hindi ko na kayang makita kayong sinasaktan nila. Natigilan si Aling Adela, namumula ang mga mata. Paano kung umalis tayo? Ang tingin pa rin nila sa akin, isang makating babae. At sayo, isang taksil. Madaling tumakas, pero mahirap mabuhay kasama ang sarili mo. Lumuhod si Enrique. Hindi ko kailangan ang patawad nila. Ang kailangan ko lang ay patawarin mo ako, at patawarin mo ang sarili mo. Niyakap niya ang ulo ni Enrique, hinaplos na parang bata. Dahan-dahan siyang nagsalita, napatawad na kita, pero ang mabuhay pa, baka hindi ko na kaya. Kinagabihan, tahimik silang kumain. Pinakbet at kanin lang ang nasa mesa, pero parehong namumula ang kanilang mga mata. Pagkatapos, naupo si Aling Adela sa harap ng altar ni Isla. Anak, kung mali ako, sisihin mo ako. Pero ipinapangako ko, hindi kita kakalimutan. At kung mapapatawad mo ako, bigyan mo ako ng senyales. Nakatayo lang si Enrique sa likod. Alam niyang naghahanap ito ng dahilan para mabuhay nang hindi hinuhusgahan ng sarili. At tila isang tadhana, biglang namatay ang kandila sa altar kahit walang hangin. Natigilan siya at humagulgol, naiintindihan ko na, anak. Naiintindihan ko na. Kinabukasan, maagang gumising si Enrique, nag-empake ng damit. Tahimik siyang nagsulat ng liham at inilagay sa kamay nito habang tulog pa, alam kong takot ka pa. Kaya mauuna na ako. Kapag handa ka ng mabuhay para sa pag-ibig at hindi sa takot, hihintayin kita, gaano man katagal. At umalis si Enrique. Tahimik, hindi nagmamadali, isang pag-atras para bigyan ng lakas ng loob ang taong mahal niya na sumulong. Halos 3 buwan na mula nang umalis si Enrique. Lumipat siya sa Sorsogon at nagtrabaho sa isang electronics shop.
Walang nakakakilala sa kanya, walang nakakaalam sa ipinagbabawal na pag-ibig niya sa kanyang biyenan. Gabi-gabi, tumatambay siya sa tabi ng ilog mag-isa. Paminsan-minsan, nagsusulat siya sa isang lumang kwaderno. Laging nagsisimula sa salitang inanay pero hindi natatapos. Sa Tagaytay, tahimik na namuhay si Aling Adela. Hindi na siya tumatambay sa beranda. Laging sarado ang pinto at sa palengke, nagpapabili na lang siya. Hindi na gaanong nagsitsismis ang mga kapitbahay, pero naroon pa rin ang mga mapanghusgang tingin. Gabi-gabi, nagsisindi siya ng insenso para kay Isla. At kapag nakapikit, ang nakikita pa rin niya ay si Enrique nagtutupi ng kumot, nagluluto ng almusal, nagpupunas ng kanyang buhok. Ang manugang, ang lalaki, ang manginibig, ang nag-iisang taong nagpatibok muli sa kanyang pusong matagal ng biyuda. Isang araw, kumatok ang tadhana. Nagkaroon ng programa para sa mga senior citizen sa kanilang lugar. Inimbita si Aling Adela. Tatanggi sana siya, pero naisip niyang matagal na siyang hindi lumalabas ng bahay, kaya pumayag siya. Sa araw na yon, ang shop kung saan nagtatrabaho si Enrique ay inimbitahan para sa sound system. Wala siyang pakialam, trabaho lang para sa kanya. Ngunit habang inaayos niya ang mikropono, isang pamilyar na boses ang narinig niya, "Magandang araw po sa inyong lahat." Lumingon si Enrique. Si Aling Adela, suot ang kanyang lilang barot saya, nakapusod ang buhok. Mas payat, mas maputla, pero ang mga mata niya, nang magtama sa kanya, ay nanginilid sa luha. Natigilan sila sa gitna ng maraming tao. Walang tumawag, walang lumapit. Mga mata lang ang naghanapan. Lumapit ang isang kasama ni Aling Adela. "Kilala mo ba yung technician, Adela?" Nagulat si Aling Adela, pilit tinago ang emosyon, isang dating kakilala. Kinagabihan, pagkatapos ng programa, hindi agad umuwi si Enrique. Hinintay niya si Aling Adela sa dulo ng kalye malapit sa sakayan. Madilim, mahina ang ilaw poste. Lumapit ito at huminto sa harap niya. Walang nagsalita. "Kamusta na po kayo?" tanong ni Enrique. Tumango ito, kinagat ang labi, "Ikaw?" "Buhay." Pero hindi nararamdamang nabubuhay. Katahimikan. "Kung hindi ka nakatayo dito ngayon, siguro iisipin ko na. Dapat na kitang kalimutan." Tumingin si Enrique sa kanya, nangingilid ang mga luha, "Naghihintay po ako, at patuloy na maghihintay." Tumalikod si Aling Adela, pinunasan ang luhang tumulo. "Ako rin. Walang araw na hindi kita naaalala, pero hindi ko pa rin kayang lumapit. Takot pa rin ako." Lumapit si Enrique ng isang hakbang. "Kung hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, sana isang beses, maglakas loob tayong mabuhay bilang normal na tao." Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanya. "Pag-iisipan ko ngayong gabi." Tumango si Enrique. "Hindi po kita pipilitin, pero maghihintay ako." At naglakad sila sa magkaibang direksyon, pero sa loob nila, hindi na magkalayo ang kanilang mga puso. Dahil pinagtagpo sila muli ng tadhana sa tamang panahon. Kinagabihan, pag-uwi ni Aling Adela, hindi siya nagsindi ng ilaw o nagluto. Naupo siya sa silyang malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ang litrato ni Isla. Ang litratong iyon ay dati niyang pinupunasan araw-araw, pero ngayon, hindi niya magawang lumapit. Nanginginig pa rin siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkikita nila kanina. Ang boses ni Enrique ay umaalinggaw sa kanyang isip, "Kung hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, sana isang beses, maglakas loob tayong mabuhay bilang normal na tao." Normal na tao. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang isang normal na tao ay pwedeng magmahal, humawak ng kamay, maging totoo sa nararamdaman. Paano naman siya? Sa edad na 25, nawalan siya ng asawa, at buong buhay na nabuhay para sa anak. Noong ikinasal si Isla, akala niya'y pagkakataon na niyang mabuhay para sa sarili. Pero nawala si Isla at gumuho siya. Si Enrique ang humila sa kanya mula sa bangin. At doon niya natuklasan, ang puso niya, kahit matanda na, ay marunong pa ring magmahal. Pero isang maling pag-ibig sa mata ng lipunan. Hating gabi na, tumayo siya at lumapit sa altar ng anak. Nagsindi siya ng insenso. "Patawad, Isla. Buong buhay akong nabuhay para sa'yo, para sa ibang tao. Ngayon, hayaan mo akong mabuhay naman para sa sarili ko." Nang patayin niya ang insenso, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Kinabukasan, maaga siyang gumising, nagsuot ng barot saya, nag-ayos ng buhok, naglagay ng kaunting kolorete.
May pupuntahan siyang importante. Pero hindi sa palengke o sa munisipyo. Sumakay siya ng unang biyahe ng bus, may dalang maliit na bayong. Sa loob, isang lumang tuwalya at isang nakatuping papel. Samantala, si Enrique ay nasa shop, nakatingin sa labas, hindi mapakali. Hindi niya alam kung may balita na ba mula rito. Biglang bumukas ang pinto, isang pamilyar na anyo ang pumasok, nakangiti, si Aling Adela. Tumayo si Enrique, hindi makapaniwala. Nay! Anong ginagawa niyo rito? Lumapit ito at inabot ang papel. Binuksan ito ni Enrique, pinag-isipan ko buong gabi. Kung isang araw, tawagin man nila akong babaeng walang hiya, tatanggapin ko. Pero kung iwan kita para lang mabuhay ng tahimik pero walang puso, hindi ko kakayanin. Pinipili kita, pinipiling maging totoo, kahit husgahan pa ako ng buong mundo. Pagtingin niya, umiiyak na ito. Pero hindi na luha ng pagdurusa, kundi luha ng kalayaan. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito, sa unang pagkakataon sa publiko. Sa gitna ng araw, hindi na sila nagtatago. Mahina itong nagsalita, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay. Tumango si Enrique, paos ang boses, sasama ka sa akin. At lumabas sila ng shop. Walang ingay, walang pagbati. Pero ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Sa labas, sumisikat na ang araw. Ang langit ay kakaibang asul, na para bang tahimik na sumasang-ayon sa isang pag-ibig na ipinaglaban nila ng buong buhay. 2 linggo matapos umalis si Aling Adela sa Tagaytay, lumipat sila sa isang tahimik na lugar sa Pampanga, kung saan kakaunti ang nakakakilala sa kanila. Nagrenta si Enrique ng isang maliit na bahay na bato, nakasandal sa bundok, at may taniman ng mais sa harapan. Si Aling Adela ang nagluluto at nag-aalaga ng halaman, habang si Enrique ay nagtatrabaho sa isang kalapit na farm. Tahimik ang kanilang pamumuhay, na para bang nagtatago para kalimutan ang kanilang mga sarili. Noong una, payapa ang lahat. Araw-araw, nagbibisikleta si Enrique papasok sa trabaho, at pag-uwi, makikita niyang nagsasampay si Aling Adela. Ang pagkain nila, kahit simpleng pritong itlog at sabaw ng gulay, ay puno ng init. Hindi sila madalas mag-usap, pero ang mga tingin nila ay sapat na. Ngunit habang tumatahimik, bumabalik ang mga alaala. Isang gabi, nagising si Enrique na basang-basa ng pawis. Napanaginipan niya si Isla, nakatayo sa bakuran, buntis, at tinatanong siya, bakit hindi mo ako hinintay? Nagising siya at humagulgol. Sa unang pagkakataon mula nang umalis sa Tagaytay, naramdaman niyang hindi nawala ang kanyang kasalanan, tinatabunan niya lang ito. Kinabukasan, nakaupo siya sa beranda, hawak ang lumang litrato ni Isla. Umupo si Aling Adela sa tabi niya. Napanaginipan ko rin siya kagabi. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang. Iniisip ko, may inaagaw ba tayo sa kanya? Hinawakan ni Enrique ang kamay niya. Wala naman sa atin ang may gusto nito, di ba? Nawala na sa atin ang lahat. At nang matira tayong dalawa, pinili nating mahalin ang isa't isa para makapagpatuloy. Tumango si Aling Adela, pero malayo pa rin ang tingin. Mula noon, nagsimula silang magsimba tuwing linggo. Hindi para humingi ng biyaya, kundi para sa kapayapaan ng isip. Sa tuwing nagsisindi ng kandila, binubulong nila ang pangalan ni Isla. Hindi na sila nagtatawagan ng kinanay at anak, hindi rin mag-asawa. Tinatawag nila ang isa't isa sa pangalan, tulad ng mga normal na taong sinusubukang mabuhay kasama ang pag-ibig. Isang hapon, biglang nagsalita si Aling Adela, Enrique, kung mauna man ako, huwag kang malulungkot ha. Nabuhay na ako ng sapat. At mula nang makasama kita, doon ko lang naramdaman na nabuhay pala ako. Tumingin si Enrique sa kanya, nangingilid ang luha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa sapat ang mga araw ko para mahalin ka. Sa unang pagkakataon, tumawa ito, isang tunay na tawa, walang bigat, walang pagdurusa. Isang tawa ng isang babaeng binitiwan na ang lahat at tinanggap ang pag-ibig bilang isang biyaya. Isang umaga ng Marso, umuulan, nagpupuna si Aling Adela ng mesa. Si Enrique naman ay naghahanda ng almusal. Tahimik ang lahat. 9:00, isang motorsiklo ang huminto sa tarangkahan. Nagulat sila. Bihira ang bisita. Lumabas si Enrique. Nasa harap niya si Jorel, ang kapatid ni Isla, na matagal nang hindi nila nakikita. Maitim, payat at madilim ang mga mata. Nandito na ako. Siguro nagulat kayo, no? Natigilan si Enrique. Paglabas ni Aling Adela, nataranta siya. Jorel, anak.
Hindi bumati si Jorel. Umismid siya. Anak? Kailan ka pa naging ina ko? Sino ka na ba sa pamilyang ito? Ang mga salita ay parang sampal. Pumasok si Jorel, umupo at nilibot ang tingin. Narinig ko ang chismis pero hindi ako naniwala. Hanggang sa makuha ko ang address na ito. Kailangan kong makita kung paano kayo nabubuhay. Totoo pala. Lumapit si Enrique. Jorel, alam kong galit ka pero pakinggan mo muna. Hindi ko kailangang makinig, sigaw ni Jorel, namumula ang mga mata. Wala pang 1 taon mula nang mamatay ang ate ko, tapos kayo, natulog agad. Ito ba ang pag-ibig? Yung inaapakan ng bangkay para mabuhay. Lumuhod si Aling Adela, garalgal ang boses, patawarin mo ako, anak. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Ako ang may kasalanan. Nanlisik ang mata ni Jorel. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Ang gusto ko lang malaman, naisip mo ba si Isla habang katabi mo ang asawa niya? Narinig mo ba siyang umiiyak sa panaginip mo? Walang sumagot. At inilabas ni Jorel ang isang maliit na bag, ito ang sulat ni ate para sa'yo bago siya mamatay. Hindi niya naibigay. Matagal ko nang tinago pero ngayon wala na rin sigurong halaga. Tumayo siya, naningilid ang luha. Nawalan na ako ng kapatid, ngayon nawalan na rin ako ng ina. At umalis si Jorel. Binuksan ni Aling Adela ang sulat, luma na ang papel. Nay, kung isang araw, mawala man ako, ipangako mo sa akin, huwag kang mamumuhay mag-isa. Humanap ka ng masasandalan. Isinakripisyo mo ang buong kabataan mo para sa akin. Huwag mo namang isakripisyo ang pagtanda mo sa kalungkutan. Ibinalik niya ang sulat at humagulgol. Lumuhod si Enrique sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi galit si Isla, nanay. Gusto niyang maging masaya ka. Kailangan lang natin ng panahon para patunayang hindi kahiya-hiya ang pag-ibig na ito. Tumango si Aling Adela, umiiyak. Naintindihan niyang ang nakaraan ay laging magiging bahagi nila, pero mayroon sila sa isa't isa. At iyon lang ang paraan para magpatuloy. 1 buwan matapos ang pagdating ni Jorel, ang maliit na bahay ay muli na namang naging tahimik, pero hindi na ito kapayapaan. Isa itong aninong bumabalot sa isipan ni Aling Adela. Tuwing may naririnig siyang motor, nagugulat siya. Tuwing nakikita niya ang sulat ni Isla, kumikirot ang puso niya. Halos hindi na siya kumakain, laging tulala. Alam ni Enrique na nakikipaglaban ito sa sarili, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil ang anak na pinalaki niya ay turing sa kanya ngayon ay isang taksil. Hindi nagsasalita si Enrique, nanatili lang sa tabi niya. Nagluluto, naghuhugas, nagwawalis. Sa tuwing malulungkot ito, hahawakan niya ang kamay nito ng matagal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi mga pangako, kundi ang pananatili sa gitna ng sakit. Isang hapon, habang nagdidilig siya, isang motor na naman ang huminto. Tumingala siya at natigilan. Si Jorel. Wala nang galit sa mga mata. May dala siyang isang supot ng dalandan, ang paborito niya noon. Binili ko sa palengke. Matamis yan, nay. Tikman mo. Hindi makapaniwala si Aling Adela, tumulo ang luha. Jorel, anak, pinapatawad mo na ba ako? Inilapag ni Jorel ang dalandan, kinamot ang ulo. Hindi ko pa rin lubos na naintindihan, nay. Pero binasa ko ulit ang sulat ni ate. At na-realize ko, kung buhay si ate, hindi niya gugustuhin magtanim ako ng galit. Nakatayo si Enrique sa loob, nakikinig. Tumingin si Jorel sa loob ng bahay. Kuya Enrique, galit na galit ako sa iyo noon. Pero ngayon, alam kong ang kinagagalit ko ay hindi dahil minahal mo si nanay, kundi dahil ang dami kong nawala at wala akong nagawa. Sa iyo ko ibinunton ang lahat. Lumabas si Enrique at yumuko. Patawad. Lumapit si Jorel at ipinatong ang kamay sa balikat ni Enrique. Huwag ka nang humingi ng tawad. Nandito ako para magtanong. Kung buhay si Ate Isla, kaya niyo bang itago ang nararamdaman niyo habang buhay? Natahimik sila. Tumango si Jorel. Kung ganoon, sana ngayon magkaroon kayo ng lakas ng loob na mabuhay nang hindi na nagtatago. Humagulgol si Aling Adela. Sa buong buhay niya, hindi niya inakalang ang sarili niyang anak ang tutulong sa kanyang makalaya. Noong hapon na yon, kumain silang tatlo. Simple lang, pero sa kanilang mga mata, may gaan, na parang isang lubid na natanggal sa kanilang mga puso. Bago umalis, lumingon si Jorel. Hindi ko alam kung saan ito patungo, pero kung magpapakasal kayo, huwag niyo akong kalimutang imbitahan.
Napatawa si Enrique. Tumingin si Aling Adela kay Jorel, umiiyak pero nakangiti, binata na ang anak ko. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. 2 buwan matapos bumalik si Jorel, naging masaya ang maliit na bahay. Walang malaking handaan. Pero noong umagang iyon, si Aling Adela ay nakasuot ng puting barot saya, may hawak na bulaklak na pinitas ni Enrique. Si Enrique naman ay nakaputing polo, hindi mapakali sa harap ng salamin. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya inakalang ikakasal siya sa isang babaeng dati niyang tinawag na nanay. Nagpadala sila ng simpleng imbitasyon sa mga kapitbahay, kami po, sina Enrique at Adela, ay magsasama na. Ang inyo pong pagdalo ang pinakamahalagang regalo. Inaasahan ni Aling Adela ang mga mapanghusgang tingin, pero nagulat siya. Noong umagang iyon, dumating ang mga kapitbahay. Nagdala ng halo-halo si Aling Maritz. Nagtayo ng tolda si Mang Rico. Isang tindera ang nagsabi, hindi ko alam ang nakaraan nyo pero nakikita kong mabubuti kayong tao. Sapat na yon. Ang kasal ay ginanap sa ilalim ng mga puno, walang entablado, tanging isang puting tela na may sulat kamay. Ngayong araw, magiging totoo na kami sa aming mga puso. Lumapit si Aling Adela, hinawakan ang kamay ni Enrique. Nagkatinginan sila mamatang puno ng sakit, pagpapatawad, at sa wakas, kapayapaan. Garalgal ang boses ni Enrique, alam kong marami ang hindi sang-ayon sa amin, pero kung totoo ang pag-ibig, at kung pwedeng magmahal muli, hayaan niyo po kaming mabuhay ng normal. Walang pumalakpak pero walang umalis. Tahimik silang nanood, at sa mga mata ng marami, wala nang panghuhusga, kundi pag-unawa. Pagkatapos ng seremonya, naupo sila sa beranda. Kung mauna man ako, alalahanin mo ang araw na ito. Hindi dahil sa damit pangkasal ko, kundi dahil ngayon, naging totoo ako sa sarili ko. Hinigpitan ni Enrique ang hawak sa kamay niya. Wala nang nanay o anak. 2 taong nagmamahalan na lang tayo. Sa altar ni Isla, may bagong bulaklak, ang kandila'y nagminingisang tahimik na basbas mula sa anak na naging tulay at ngayon ay liwanag para sa 2 pusong piniling maging totoo. Ang buhay ay hindi laging sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan. May mga pag-ibig na isinilang sa gitna ng trahedya, tila ipinagbabawal, ngunit mas totoo kaysa sa anumang pangako. Sina Aling Adela at Enrique, 2 taong magkaiba ang henerasyon, na pinagbuklod ng isang yumaw, ay natagpuan sa isa't isa ang kapayapaan matapos ang matinding pagkawala. Sila ay nabuhay sa pagdurusa, sinubukang tumakas, inakalang kasalanan ang magmahal. Ngunit pinili nilang harapin ang mundo, na hindi hahayaang ang kanilang tunay na nararamdaman ay ibaon ng kung ano ang tama at mali sa mata ng iba. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairytale. Walang prinsipe o magandang dalaga, kundi isang binatang nawalan ng asawa at isang matandang babaeng nawalan ng pag-asa. Hindi sila perpekto pero pinili nilang magmahal at patawarin ang kanilang mga sarili. At natanggap din nila ang kapatawaran mula kay Jorel, na dating puno ng galit, ngunit sa huli naintindihan na ang magmahal muli matapos masaktan ay ang pinakamatapang na bagay na maaaring gawin. Maaaring magsismis ang mga tao, ngunit sila lang ang nakakaalam kung gaano karaming gabi ang kanilang pinagdaanan. At nang sa wakas ay makalaya, ang tanging hiling na lang nila ay ang makasama ang isa't isa sa bawat hapunan habang pinakikinggan ang hangin. Hindi na ito ang romantikong pag-ibig ng kabataan, kundi isang pag-ibig na hinubog ng pasensya, awa, at mga paghawak ng kamay sa gitna ng sakit. Ang kanilang kwento ay maaaring gumulo sa isang buong bayan, ngunit sa huli, ang kanilang mga puso lang ang makapagsasabi kung ano ang tama. At ang mga pusong iyon ay piniling magmahal kahit huli na, kahit taliwas sa pamantayan, ngunit totoo hanggang sa kahuli-hulihan. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay wala sa anyo, kundi sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Ang kaligayahan ay hindi laging dumarating sa tamang oras o tamang tao. Pero kapag dumating na, maglakas loob kang hawakan ito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagbubukas ng daan para mabuhay. At sa huli, huwag kang mabuhay para lang sa sasabihin ng iba. Mabuhay ka para sa sarili mong kapayapaan.